In this video, we will be looking at Duterte inendorso si Amy, PDP laban, sampuan lang, BBM, bumaba ang rating, at marami pang iba. Kamusta over me? Ako nga pala si Obor Joseph at welcome sa Luis Worthy Recap Weekly Edition number 99. We have also covered since last week, so skip to the timestamps provided if it piques your interest. Here are some pitches commentary for your convenience. Sara, inendorso si Amy. Itim ang buhay ng mamamayan. Itim ang kulay ng budhi ng nasa katungkulan. Itim ang kulay na nakikita ng ating tanggulan. Ayun ang sinabi ni re-electionist Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte sa kanilang bagong campaign ad na bumabatikos sa mga nagtataas na bilihin ng ating mga kababayan, krimen at hindi kaalyansa. Ano po yung expectation nyo sa ginawang pag-endorse sa inyo ni BP Sara doon sa inyong candidacy? Sa tingin nyo, malaki ang maitutulong nito, ma'am? Well, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maaari, kuan na magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na hindi tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Kunyari, nasurpresa tayo. I mean, oh my gosh. I'm so shocked right now. Oh my God. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos after much speculation nang hindi sinama ni Sara si Amy sa mga inendorsong PBP laban candidates, which is kind of weird. Kasi again, ang dami niyang pinagagawa. Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Basta, let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Sayang nga eh. I was just about to start clowning on her, start clowning on Amy dahil sa kanyang pila'y tumamang ka sa dalawang ilog. The Marcos loyalist and the freaking, ano tawag doon? Dutertards or tawag sa mga DDS, basta ganit. Baga parang namamangka siya sa dalawang ilog. Tapos walang mapupuntahan kasi naghalit sa kanyang kapatid niya at naghalit din sila Amy. Kasi lalo siyang bumababa sa survey. Ayun yung pinakamalaking indikasyon na the
kind of rowing on two rivers isn't freaking working. And sayang, kung siguro mga isang linggo pa, siguro nakapag-joke pa ako patungkol sa kanya. But anyway, that's besides the point. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma, hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Medyo alanganin rin ang kanyang dating kasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang administration slate ni President Ferdinand Marcos Jr. na si Camille Villar, anak ni aspiring Congresswoman and Senator Cynthia Villar, kapatid ni current Senator / dating DPWH Secretary Mark Villar, at the richest Filipino / dating Senador, House Speaker at Presidential aspirant Manny Villar. To the point na maraming ugong-ugong na ilalaglag na ng alyansa sina Camille at Amy sa kanilang alyansa with the possible inclusion of Kiko Pangilinan and Bam Aquino as their replacement sa Bagong Pilipinas. A rumor that was completely dispelled by the candidates at ng campaign manager ng alyansang si Toby Tiangco. Kay Kong Toby siguro. Kung sabi kanina ni Sen. Amy, matagal na rin siya nagtitiis eh. Regarding kasi kagabi, hindi siya nabanggit ni Presidente ng kanyang kapatid sa rally niyo sa Cavite. Are there any plans to drop Senator Amy from the lineup ng Alyansa? At saka yung isa pa po kasi there are also speculations na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. Okay. With regards to that question, I cannot answer that question for them, no? So I think like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yon, hindi po kami. So wala pong pinag-uusapan po so far yung alyansa, pati yung nationalista regarding dun sa future nila sa slate. Wala. Thank you so much. Maalala natin, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism from the Nielsen Ad Intel, it is reported na mahigit tig-1 bilyon na ang naggastos ni Amy Marcos at Camille Villar para sa kanilang kampanya bago pa magsimula ang opisyal na campaign period. So, 1 billion, like, ang sahod ng isang senador sa buong termino nila, that won't amount to 1 billion pesos. Grabe, ang saklap nun kasi dalawa sila na tig-1 bilyon. Ang laki na ng pangalan mo, bilyones pa ang nagastos. Tapos, hirap makapasok sa administration Senate slate where most of your kasangga sa alyansa ay nakapasok. Alas, Amy officially bolted away from Alyansa matapos ang ilang serye ng kanyang pagiging pro-Duterte despite everything Sara has said to her and her family at mga committee hearing regarding FPRRD's arrest papuntang The Hague, the Netherlands. Itinanggi naman ni Amy Marcos ang paratang na reward daw ni VP Sara Duterte ang kanyang endorsement dahil sa mga committee hearing at pagiging relatively close friend and ally ni Sara at ng mga Dutertes. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. I mean, girl, like, quit capping. We already know what you did or what we think you did. And that's all that matters. Whatever your reasons are, kung iisipin mo, Marcos Jr.'s frustration with you should be a badge of honor. You're willing to take up the mantle para ma-scrutinize ang tila'y unconstitutional na pagpapadala ng kapatid mo kay Duterte to the ICC. And that takes balls. Ano kaya ang sinasabi ngayon ni Inang Imelda?
I mean, we don't know if you're really playing both sides here or just want to be seen as independent from your brother, saving your ass if ever the public turns sour against your family again. Kind of, they'll call you the good Marcos. Kind of like how JV Ejercito is the good Estrada. But you know, whatever. I mean, you basically backstabbed your brother. You're kind of turning the public against your brother with that public hearing. Ratings ni PBBM, bumaba. PDP laban, hindi tanggap si Amy. Nagpasabog na si re-election ni Senator Amy Marcos. I mean, kunyari, we're surprised. Kunyari, we did not see this coming. Inendorso ni VP Sara Duterte si Amy Marcos in a definitely shocking and not at all predictable announcement. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ang tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Alas, Amy officially bolted away from Alyansa matapos ang ilang serye ng kanyang pagiging pro-Duterte despite everything Sara has said to her and her family at mga committee hearing regarding FPRRD's arrest papuntang The Hague, the Netherlands. Itinanggi naman ni Amy Marcos ang paratang na reward daw ni VP Sara Duterte ang kanyang endorsement dahil sa mga committee hearing at pagiging relatively close friend and ally ni Sara at ng mga Dutertes. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Pero ito, hindi naman tungkol dyan, yung mismong punto ng video na ito. You see, even with Sara Duterte's blessing, halos iisa lang ang tono ng mga kumakandidato under the PDP laban senatorial slate. 10 lang kami. Duterte. Walang dagdag, walang bawas. 10 lang raw silang inendorso ni Tatay Digong. 10 lang ang PDP laban. Sundin ang sinabi ni Digong. With Jimmy Bondoc saying na may difference ang endorsement at official endorsement. Basically saying na inendorso siya ni Sara pero hindi siya inendorso ng PDP laban, and that's what sets them apart. At ng mga party leaders nitong si former President Rodrigo Duterte at Senator Robin Padilla. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Tama ba ho ang aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun, ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy. Yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Maraming salamat po. Pero of course, tahimik si Senator Bongo at Bato de la Rosa nung ay bumubulusok pataas naman sa survey ng mga preferred senatorial votes, with most of the PDP laban candidates getting a boost out of nowhere. Like, hindi ko alam kung bakit sila nagkaroon ng boost, but whatever. Pati nga si Marcoleta nakapasok sa Magic 12. Naungusan rin ni Senator Bongo si Erwin Tulfo, ang pangmatagalang top 1 sa Magic 12 sa lahat ng surveys from time immemorial.
So, what do we do? I mean, what do we really think about all of this? Is the BBM coalition already showing its cracks? Yung metikulosong pagpili ng mga kalaban at kaaway, pag-side ng mga tao sa House of Representatives sa impeachment ni Sara Duterte. Nagsilabasan rin ang mga trusted approval ratings ng lahat ng nasa posisyon from PBBM, Senate President Cheese at House Speaker Martin Romualdez. Lahat sila bumaba. Maliban kay VP Sara. According to a survey conducted by Pulse Asia noong March 23 to March 29, polling 2,400 Filipinos, these were their approval ratings. President Ferdinand Marcos Jr. received an approval rating of 25% from 42% noong Pebrero, with a disapproval rate of 53% and 22% undecided respondents, lower than even GMA and Erap Estrada bago siya mapatalsik sa pwesto. Senate President Francis Jesus Guerrero received an approval rating with 39%, down from 47% noong Pebrero, with a disapproval rate of 18% and 44% undecided, which is also concerning since hindi naman siya anti-Duterte and in all honesty, pinapatagal niya yung impeachment ni Sara. So, we don't know where this pagbaba in rating comes from, but it is a bit concerning. Romualdez, already down in the gutter, unredeemable sa lahat ng tao. He has an approval rating of 14%, down from an already dismal 17% noong Pebrero, with 54% disapproval rating. And lastly, the belle of the ball, Vice President Sara Duterte received the only majority approval rating of 59%, up 7% noong Pebrero, while 25% were undecided, samantalang 16% ang nag-disapprove. Now, I'm not going to dispel the entire PBBM political machinery just yet because of a few surveys. Pero it's kind of funny dahil si Sara na lang ang may mataas at majority na approval rating sa lahat ng top officials sa gobyerno. Hindi ko siya ina-expect. I mean, alam kong bababa silang lahat, pero for Sara to still have majority approval at umakyat pa nga, wala naman siyang ginawa, di ba? Like, wala siyang posisyon nor any outreach programs. It's literally just Duterte's arrest. And that's probably what it is. Kumbaga, don't kick a person while they're down. Yun ang nasa isip siguro ng tao. Cut her some slack. Napaalis na yung tatay niya. Diba? And remember, just a few days ago, the surveys says na majority or 6 of 10 Filipinos approved Duterte's arrest and deportation to the ICC. Either way, don't interrupt your enemies when they're clawing the eyes off of each other. Let's just sit back, watch, and relax as the two dynasties, ang kadiliman at kasamaan, to destroy each other. Maybe someone can come up out of all the rubble. And hopefully, they're good. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition for roughly the third week of April 2025. Bukod sa just more topics on our crashes na balitas, if I feel I must present them in any way. Salamat sa panonood, back abang warming, like, subscribe, and follow my links sa socials and avoid choose until would be linked down below. So, muli, of course. Paalam.